Hi everyone, it's Anne, a former data engineer, and today I'll be sharing with you why I quit Accenture 2 months after I got promoted. Tama yung narinig nyo, nag-resign ako 2 months after I got promoted. So baka yung iba mapaisip, ano kayo nangyari? May nang-away ba dito? May nakaaway ba to? Ganyan. Sa totoo lang, yung promotion na yon is hinintay ko ng matagal na panahon. I've been working with them for almost 2 years and ilang months. After I received that promotion, actually, I was very, very happy. Parang cloud 9 ang pakiramdam. Pero bakit nga ba ako nag-decide umalis 2 months after kong ma-promote? Baka may mga manood or makapanood dito na taga-Accenture or kaya naman ang galing na sa Accenture. Well guys, yung isi-share ko ay based sa experience ko. Sa akin lang yun. Hindi ibig sabihin na yung experience ko ay ganun. Ganun na rin yung experience ng lahat. Iba-iba tayo na naging experience ng mga company na napupuntahan natin. Ang dami talagang tao. May farm kasi dito sa tabi namin. Manukan yun. So, talagang magiging malangaw dito. Pasensya na po. Hindi ibig sabihin na mabaho ako or hindi ako naliligo. So, ito. Nung nagsimula ako, since wala nga akong background sa technology, and noong nakapasok nga ako sa Accenture, in fairness naman talaga, kung nanggaling ka doon or nandoon ka sa Accenture, lahat ng training ipoprovide nila sa'yo, lahat ng kailangan mo ibibigay nila sa'yo para matuto ka. And then, after a couple of months, din-apply na ako sa project. So, yung first project ko is, ang client is part of Asia. So, yun guys, if you're working in a data engineering or tech industry or consulting company, yung pagsasabi ng name ng company is a very big no. Due to client's confidentiality, bawal talagang sabihin niya. So, yun. Dito, okay yung client ko, okay yung mga kasama ko. Okay sila. Ang naging challenges lang sa akin dito is, nung ipinasok ako doon, ang sabi ay, junior developer ako. So, junior developer. Ang ina-expect ko, I'll be doing a programming side. And since I'm a junior programmer or developer, I was expecting na meron akong mga senior na aalalay sa akin during that time. Pero ang nangyari is ganito. Naging parang independent kami. Independent yung mga task, independent, as in lahat kami sa team independent. Ang nangyari parang, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula. And hindi ako nilagay sa technical side. Ang gusto ni client ay maging business analyst ako. So, pinag-business analyst niya ako. So, ang ginagawa ng business analyst is to gather requirements from the client and then I have to translate it in a way na maintindihan din ng developer side. So, parang ganun, to make it simple. And aside from that, tumutulong ako sa paggawa ng project management kasi bagong project yun. So, katulong ako ni client na gawin yung project timeline. Tutulong din ako sa kanya about sa mga presentation niya sa stakeholders. So, yun, sa part na yun, hindi ko talaga alam ang ginagawa ko. Very new ako doon sa industry na yun. And then, napapasok ako sa ganong klase ng trabaho. And then, I tried to reach out with the higher ups of Accenture side. And then, they actually tried to talk to client. Pero, ang sabi sa akin, parang magandang opportunity yun na junior level ka, pero pinapagawa ka ng ganitong klase ng work na hindi dapat ginagawa ng junior developer. Maganda daw yun kapag inilagay sa resume. Totoo naman, kung you're someone na gusto mo mag-step up sa career mo, ang laging ina-advise is gumawa ka ng something na mas mataas sa current level mo. So, kung ikaw ay junior, pwede mong gawin yung trabaho ng mga analyst ng ganyan. Noong una, hindi ako nagko-complain, ganyan. Mabait kasi yung kliyente and supportive yung Accenture side. Pero nung time na yun siguro, I was not prepared emotionally. Very challenging sa end ko, na parang wala akong preparation, hindi ako nakapag-prepared. Parang sumabak ako sa gera na wala akong sandata.
at all at wala akong katulong. Wala akong pwedeng sandalan na senior ko kasi iba-iba kami ng ginagawa. Parang ganun ang nangyari sa akin. So, ganito. Dun sa Southeast Asian country na yon, kailangan kong gawa ng reports, ilang countries, siguro 7 or 6. So after kong gawan yung isang specific country, nung natapos ko yun, kinausap ko na yung management. Kinausap ko na yung mga manager ko sa Accenture side. I was requesting for roll-off. So nung una, ayaw nila. Kasi ang lagi nilang sinasabi sa akin, walang reklamo yung client sa'yo, gusto ka ng client, and malaki yung tulong mo sa client. Never kaming nakarinig ng any complaint sa client namin. Kaya hindi nila maintindihan kung bakit ako aalis or magpaparoll off. Pero I explain my side. Inisa-isa ko yung mga ginagawa ko. Sabi ko sa kanila, opo, kaya kong gawin tong mga task na to, pero I have to exhaust everything. Parang hindi na ako makatulog. Hindi na talaga ako makatulog. And hindi ko alam kung paano ko tatapusin yung mga task na yun. Talagang nag-render ako ng overtime. Inaabot ako ng midnight para lang matapos yung mga bagay na yun. And then I have to research more further para lang malaman kung ano ba itong ginagawa ko ganito. Hindi ko talaga alam yung ginagawa ko nung time na yun. Pero I was able to complete it. Ayun. So yun yung naging issue ko sa unang project. Parang I was doing something or task na hindi dapat ginagawa ng isang junior level na totoo naman, maganda sa resume mo kapag inilagay mo yung mga bagay na yun. Pero if you're doing it in a short period of time, ewan ko, feeling ko baliwala yun. Baliwala yun. Sa first project ko, I stayed for almost 11 months. Doon sa 11 months na yun, punong-puno ng pressure. As in, walang araw na hindi ako makatulog ng ayos. Nung hindi talaga ako pagbigyan na magpa-roll off, that is when the time na nag-talk na ako sa HR. And then si HR, inirely yung aking concern sa aking TFS or Talent Fulfillment Specialist. And then, kinausap ako nung TFS ko, anong naging issue mo, ganyan. And then yun, nilist out ko lahat ng issues or yung mga task na ginagawa ko. And aside from that, actually, I have a very deep reason kung bakit gusto kong umalis. I have this one manager on Accenture side na sa totoo lang, sa sobrang stressful na ng project, I do understand na hindi na rin niya kayang ma-handle yung kanyang emotion. Kaya yung nangyayari, parang ibinabalik niya sa amin yung kanyang frustration. And then, medyo, alam niyo na, mahina ang loob ng ate girl niya sa mga ganong bagay. So from then, ang bilis ng action ng HR at ng TFS ko, in fairness sa Accenture, ganun sila kabilis umaksyon. Kapag ang issue ay conflict between two employees of the company, yun yung na-appreciate ko sa kanila. So from that time na narinig nila yung hinaing ko, kinausap agad nila yung project manager ko. Kinausap niya yun and sinabi niya na ililipat na ako sa ibang project. Yun, parang nagulat silang lahat. Nagigilty naman ako, parang maiiwan sa ere yung kliyente na yung task ako lang yung nakakagawa nun o gumagawa nun. And then yung client namin, kinausap din ako. Ang sabi niya sa akin is, nakikiusap siya na wag akong umalis. Kahit daw, halimbawa, sa last day ko dun sa project, kapag nagbago ang isip ko in the last minute, kausapin ko daw agad siya, tatawagan daw niya yung Accenture leadership para sabihin na hindi na ako aalis, ganyan. Pero buo na kasi ang decision ko. I have to move out dun sa project na yun. Ang naisip ko kasi nun is to protect my mental health. And then, dun sa next project ko, dun ako napasok sa mga Australian clients. And dun ko na-enjoy yung trabaho as a data engineer. Very fair sila sa distribution ng task. Kapag junior developer ka, hindi ka nila papahawakin ng very complex na query, ganyan. And then kapag sinabing developer ka,
developer ka talaga, hindi ka magiging business analyst, hindi ka magiging business scientist. Nandun ka lang, nagko-code ka, nagpo-program ka. So yun, na-enjoy ko yung work or yung project na yun. Yung second project ko with Australian client, very fair sila. And hindi ka ma-intimidate sa kanila. And aside from that, halimbawa, meron pang mga task na nasa backlog. Kunyari, dahil tapos na namin yung mga task namin, magpipresenta kami na pwede namin kunin tong task na to. And then yung senior data engineer sa client side, sasabihin niya, hindi kasi based dun sa scope of work ninyo, sa SQL kayo data visualization, hindi part ng scope of work nyo itong C language. So kami yung gagawa nito, ganyan. And you focus on the other things na para sa inyo talaga. Ganun sila kabait. Hindi sila yung tipo na, wala ka nang ginagawa, sige, gawin mo to, gawin mo to. Once na natapos mo na yung mga task mo in that specific sprint, okay, pahinga ka. Mag-aral ka kung gusto mo. And then the next sprint, magsisimula ulit tayo, ganyan. Then, nung nakatapos na ako dun sa project na yun, or nag-end na yung project na yun, panibagong kaba na naman, kasi panibagong adventure na naman ang magaganap. So after no, nalipat ulit kami sa ibang project, Australian client ulit. And this time, hindi naman kami client-facing. So si Accenture mismo yung nag-handle sa amin, Accenture side. Pero ang gaan din or ang harmonious din na naging setup namin dito. Very supportive yung aming manager, senior developer. And dito naman, sobrang complex ng ginagawa namin. Ang nangyayari naman dito, kapag performer ka, sa'yo ibibigay yung mga task. Tapos yung mga hindi performer, hinahayaan na. Hindi naman yung tipong pinamumukha sa amin or pinapahalata na hinahayaan. Pero the more na nag-perform ka, sa'yo ibabato lahat ng task na mas complex, mas mahirap. Kasi alam nila na kaya mong tapusin yun kahit anong level ka pa. Ang naging mahirap siguro para sa akin yun is kahit ganito yung level mo, kapag nasa project ka, magiging pantay-pantay kayo. Walang team lead, manager. As long as nagagawa mo yung task mo, gagawin mo. And, totoo naman, magandang experience yon. Nahihirapan talaga ako. Talagang hindi ako maka-adapt. Ang hina ng loob ko, yun yung naging problema ko. Hindi ko makontrol yung emotions ko. Kapag nahihirapan ako or nape-pressure ako, umiiyak ako, hindi ako makatulog, ganyan. Pero, bago matapos yung project ko na to, may magandang news na dumating sa akin. Kinausap ako ng people lead ko and he's telling me na I got promoted. And yun nga, Cloud9 yung feeling ko. Hindi ko ma-explain, sobrang saya ko. Na na-promote ako, nagka-increase ako, meron akong performance bonus, ganyan. And yun, after I got promoted, nakatapos na rin kami ulit ng project na yun. Yung last project ko with Accenture is with North America naman. Dito, work closely din kami with client. Ayun, sa client side yung naging issue ko naman. Parang every call pinapahiya ako sa harap ng ibang members. So, yun yung hindi ko matik na nung time na yun. And then, siguro nung time na yun, parang sumabog na ako. And I really wanted to quit. Parang, yun na yung naging last sign ko eh. Sabi ko, kapag hindi pa ako naging okay sa last project ko, alis na talaga ako. Ganyan. Parang ang dami na kasing naging experience ko na hindi maganda, meron din namang magaganda. Pero parang, syempre, di ba ang tao, yung isip natin, mas tumatatak sa atin yung mga bad memories kaysa dun sa mga good memories. Ganun yung nangyari sa akin kasi under pressure na rin ako. And sobra na yung anxiety ko dun sa job. At ang iniisip ko, bakit ba ako na dito? Hindi naman talaga to yung gusto kong trabaho. Hindi ko naman talaga gusto maging data engineer. Ganun na lahat pumapasok sa isip ko. So yun, magre-resign na ako dapat. Pero kinausap pa rin ako ng manager ko sa Accenture side na sabi niya sa akin,
ganun pa din, pinupersuade na nila ako na wag namang mag-resign agad, ganito. Wala bang ibang option, iro-roll off ka namin, ililipat ka namin sa ibang project, ganyan. Tapos, sabi ko, final na talaga yung decision ko. Bago ako mag-decide ng ganun, kako, is pinag-isipan ko yan matagal na panahon na dumating na lang ako sa point na parang sinabi ko na talagang ayoko na. So yun, sinabi ko sa kanya, and-explain ko sa kanya lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng nangyari mula noon hanggang ngayon na parang ito na talaga yung last sign ko eh. Yun, tapos sabi niya sa akin, ganito, mag-LOA ka muna kung gusto mo. Mag-isip-isip ka, ganyan. Baka magbago pa ang isip mo. Sabi niya, pwede ka mag-LOA up to 6 months. So yung parang napaisip ako, sige nga, tanggapin ko. Okay, nag-LOA ako for 3 months. Nag-isip-isip ako, ganyan, nag-me time ako. Pero alam niyo, hindi pala ganun kabilis mag-heal kapag galing ka sa burnt out and sa chronic stress. Kulang ang 3 months. And then, yun nga, pagbalik ko, hindi na talaga, iba na talaga yung pakaramdam ko. Nung bumalik ako, parang 1 week after ko bumalik, totally nag-resign na talaga ako at immediate resignation yung ginawa ko. Kung bibigyan pa rin naman ako ng chance makabalik sa Accenture or kapag merong chance na mag-apply ulit ako doon, babalik pa din ako. Babalik pa rin ako kasi makaiba na yung maging scenario o baka maging iba na yung magiging experience ko. Yun. Pero sinabihan din naman ako ng manager ko na anytime pwede ako mag-apply ulit. Hindi daw nila ako itatag as meron kasing ganun, parang itatag ka nila na not eligible for rehire, pero itatag daw nila ako as pwedeng i-rehire ulit. Kasi nung nag-immediate resignation naman ako, nasa bench ako. Wala akong project noon. So, hindi ko na hinintay na magka-project ulit ako. Kasi lalong malaking perwisyo sa project na papasukan ko kapag dun mismo sa project ako nag-resign. Eh, ayun. So, yun. Yun yung naging journey ko. Actually, Accenture is a very good company. Very supportive yung mga nakasama ko. May mga naging mentor ako na nag-encourage sa akin para mag-grow. Kasi hindi naman ako mapopromote, hindi naman ako mabibigyan ng maraming bonuses kung hindi dahil sa kanila. Sa kanila din yun. Or sila din ang dahilan ng lahat ng yun. Yun nga lang, siguro sa akin, hindi pa ako ready sa ganong klase ng work or hindi talaga ako sa ganong klase ng work dapat napunta. Or hindi talaga yun para sa akin. Kaya ganun. Ano pa ba? Siguro yun lang. May mga nagko-comment sa akin dati sa mga videos ko or sa data engineering journey ko na video na galing din daw sila sa Accenture, ganyan. So kaya ano yung naging experience niyo with Accenture? Share niyo naman.